Alright, ito na yung hinihintay natin doon sa pag-uusap natin with regards to paghihigpit ng border ng Canada at kung ano ba ang ibig sabihin ng mga panukala. Siguro na magiging batas, siguro hindi pa natin alam, ano? Kasi nga sabi natin nung nakaraang vlog natin ay pag-aaralan muna ng federal government kung ito ba ay beneficial sa economy, sa security, and so on. Marami pang iba. So isa-isahin natin kung ano mang ibig sabihin nito at nagbigay kasi ng ilang mga suggestion o kaya naman kuro-kuro na may basehan naman ang iba't ibang news network dito. Halimbawa, yung CTV. So sabi po ng CTV News Canada, here's what the proposed Bill C2 means for immigrants and asylum seekers in Canada. Ito po ay sinulat ni Christelle Dabo noong June 4, 2025. Ano? So sabi po dito, Canada has announced new measures under the proposed Bill C2 in response to what is called growing migration pressures. In a press release Tuesday, Immigration, Refugees and Citizen Canada, or IRCC, said the government is committed to rebuilding Canadians' trust in the immigration system by prioritizing balance. According to a background document, the proposed rules contained in Bill C2 or the Strong Borders Act would ensure law enforcement has the tools to secure borders, as well as to fight transnational organized crime, illegal fentanyl, and money laundering. Ang sabi po dito, we're improving security at the Canada-US border and making our immigration and asylum systems stronger, more flexible, and responsive to new and developing pressures, Immigration Minister Lina Mitdayab said in a statement on Tuesday. So tulad po ng sinabi natin, maghihigpit sila in the sense na for security reason, syempre ng Canada itself, no? So hindi mo na tinitingnan dito kung may masasagasaan bang applicants or what, pero na-foresee na po nila ito, nakita po na nila ito na talagang may masasagasaan ng mga aplikante nag-a-apply with regards to this measure. Pero ang sabi nga nila, priority ng Government of Canada ngayon is to secure the border and of course for security reason. So the IRCC added in its press release that it would improve the integrity and fairness of our immigration system while protecting Canadians' privacy and charter rights. Public Safety Minister Gary Anandasangari, who introduced the bill in Ottawa on Tuesday, said a statement that Canadian officials are aiming to work with American border and law enforcement agencies to strengthen the border and combat organized crime. So here's what you need to know about the Bill C2. Sharing client information po, ito po yung una, no? The bill would allow IRCC to share client information such as identity, status, and immigration documents with federal, provincial, and territorial partners according to the background document. It would also make it easier for IRCC to share the information between the department's different programs. For instance, permanent residence application data would be used to process in citizenship applications. So, malinaw po yan, ano, na sinasabi doon na yung kanilang information, hindi sa tingin ko, hindi naman ma-violate dito yung confidentiality right ng isang aplikante o ng isang permanent resident o kaya naman kung sino. Yun nandito sa Canada, applicants, whoever, kung mayroong, kumbaga, siguro suspect ka o kaya naman siguro may nabanggit yung pangalan mo sa isang crime, something like that, they have to investigate it. So, ibig sabihin lang po nito na mas madaling ma-access kasi ng IRCC kapag, kumbaga, agency yung nagawang pag-secure. So, nangangahulugan lang na halimbawa kapag nabanggit yung pangalan mo halimbawa sa isang nasangkot sa isang krimen, something like that, pwedeng i-pull out ng RCMP yung pangalan mo and then, of course, ay ibibigay naman ng IRCC o kaya naman ng interagency para sa ganon imbestigahan. Parang ganon, no? So, which is ginagawa na rin sa maraming bansa yung ganitong program o ganitong pag-iimbestiga, no? So, we just don't know kung gaano ka-extend. So, this is only a bill. Next one po, immigration documents. The federal government says the bill would strengthen authorities' ability to have control over immigration documents in matters of public interest such as issues related to public health or national security. So, under the new rules, authority could cancel, suspend, or change immigration documents immediately, pause accepting new applicants, and pause of cancel processing of application already in the system. So, yan, ano, binibigyan ngayon ng
ng authority yung iba't ibang agency para mag-pull out. Halimbawa, sabi ko nga, kung may pangalan kayo doon sa IRCC, pwede nilang pull out immediately. Mas madali nilang i-pull out na hindi na yung tumatagal pa, no? Kasi may mga kaso po na tinatawag nating parang sa pag-iimbestigan nila no nakaraan, money laundering na nanggagaling sa South, sa America, sa Mexico, parang ganon. And then dinadala yung mga pera dito, sabi nga natin, without taxation. Syempre, ano naman, unfair naman sa government, of course, and sa Canadian people, no, sa naninirahan na dito sa Canada. So ibig sabihin lang ito na mas magiging secure yung mga naninirahan na dito sa Canada. Kaya lang sabi natin, medyo parang ano ito, another security process or system kapag ikaw ay nag-a-apply o kahit na hindi nag-a-apply, kahit na permanent resident citizen, mas madali nilang ay pull out yung pangalan mo interagency. So, ganun lang po ang ibig sabihin yan. Next one is the asylum claims. The background document says the bill would improve and modernize the asylum system by making it more efficient and easier to claimants to navigate. So, marami po kasi yung nakiklaim ng asylum pero ang katotohanan dyan, pinapalagay lang nila na asylum, kumbaga sila ay nag-apply na asylum kasi for security reason at para ginagamit kasi nila ito para makapasok dito sa Canada na kung baga hindi naman totoo na talagang may nangyayaring krimen sa buhay nila, parang ganon, na may nangyayaring insecure, not secured sila doon sa bansang pinanggalingan nila at ginagamit nila ito para maging permanent resident sa Canada at para maging citizen balang araw. And of course, maraming ganyan, no? At sabi nga ng isang katrabaho ko na taga Ukraine, sabi niya maraming nag-a-apply for asylum at maraming nag-a-apply for security, parang ganon sa immigration, na kumbaga hindi naman affected ng war, kumbaga, no? Hindi naman affected hindi naman sila victim talaga, kundi sa ibang parte sila ng Ukraine, parang ganon. Yung sinabi niya, nag-a-apply sila, samantalang kami nanggaling kami sa, sabi niya, nanggaling talaga kami sa war area, nahirapan kami. So, parang unfair naman. So, kumbaga siguro nakarating na sa government na ganon yung sistema ng ibang tao, kaya tinitingnan din yung tinatawag nating asylum settings, asylum program, parang sa ganun ma-double check din po ng Government of Canada. So another one po, new ineligibility rules. Two ineligibility rules would aim to protect the asylum system against a sudden surge in claims. These measures would apply to the following cases. Number one po dito, people who make asylum claims 1 year after arriving in Canada after June 24, 2020 would not be preferred to be IRB. This rule would apply to anyone, including students and temporary residents, whether they left the country or returned. Asylum claimants who enter Canada from the United States along the land border and make a claim after 14 days would not be referred to the IRB. Isa pa sa mga nagkiklaim po na asylum, kung matatandaan po ninyo na pumasok yung mga taga Latin countries, kumbaga Central Americas, na dumaan ng US and then nagpunta ng Canada at nagdumaan nga sa border at tinanggap lang ng Government of Canada, pero ang katotohanan niyan ay marami sila, no? Ang dami-dami nila na nakarating dito and they're claiming for an asylum. So, ibig sabihin, kung papapasokin at bibigyan ng yun, paano naman yung iba na dumaan naman din sa butas ng karayom? Katulad din yun ng mga nag-a-apply, na mabigyan sana ng tuon, ng pansin, na yung mga skilled workers ang mabigyan tuon o mabigyan ng pansin doon sa program ng asylum, ng iba pang programa, instead na pinagtutuunan ng government yung asylum. Yun ang tinitingnan nila. Sabi nila, modernize daw nila ito in the sense na kung halimbawa hindi naman talaga claimant for asylum at hindi qualified, pauwiin. Pero kung qualified, of course, they would stay. Parang ganon yung gusto mangyari ngayon ng Government of Canada. So, ibig sabihin, this is not a cultural cleansing. Okay naman tao, pag-cleanse ng tao. Hindi po ganon ang ibig sabihin. Bagkos, ito ay, hindi natin alam kung talagang sila ay totoong biktima nga. Kung sila ay totoong talagang pinapressure ng government nila. Hindi natin alam, baka ba may spies, di ba? So, hindi natin alam yun. So, in short po, ang ibig lang sabihin nito na gusto lang ng Government of Canada na mapadali yung interagency na makakuha ng file mula sa isa't isa. Halimbawa, sabi nga natin, kung halimbawa, nanggaling ka dyan sa Pilipinas at nadawit yung pangalan mo sa isang malaking krimen o sa isang malaking, kumbaga, hindi kanais-nais na mga gawain sa Pilipinas, money laundering, and so on and so forth.
at natunugan nila yon, no? So ibig sabihin, they have the right, all the right to pull out your documents, to pull out your identity. Para sa ganun, syempre titignan yung pagkatao mo, di ba? Honesty, no? At na hindi magiging fraud yung papel pagdating mo sa Canada. Sabi nga nung iba, unfair naman doon sa mga talagang honest at talagang gumawa at talagang inipon yung experiences, yung skills nila para makarating ng Canada. So, ganun lang po ang ibig sabihin yun. So, ang ano ko dito, this is not actually yung pagkikitil ng karapatan o kaya naman ng kagustuhan ng mga workers na makarating dito sa Canada at mismo mga citizen dito sa Canada, permanent resident workers dito sa Canada, but this is mainly for security reason. And kumbaga, positive ang aking pananaw dito sa bagay na ito, no? So, sabi ng iba, hindi raw maganda kasi parang yung right of yung parang privacy, confidentiality ay nawawala. But I don't think so, no? So, pag-aralan po natin mabuti ito at subaybayan natin ito kung ano mangyayari. Sabi nga natin, affected pa rin po kayo ng mga nag-a-apply dito sa Canada with regards to this program. At this is for good naman, for common good naman po ito, no? So maraming salamat at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Sa muli po, paalam.